Wala kang kasing sama. Ako mismo. Ako mismo tatapos sa iyong buhay. Gamit ang gintong medalyon na ito. Tatapusin kita. Masyado ka pang mahina para mangyari yon. Baka nakakalimutan mo. Ganyan-ganyan din ang sinabi sa akin ng iyong ama. Pero wasan na siya ngayon. Nasa ilalim na ng hukay. Apo, kung ako sa iyo, sundin mo na ang mga bilin namin. Kailangan na talagang mawakasan ang kasamaan ng pinuno ng gabunan na yan. Marami nang nagbuwis ng buhay. Kailangan na itong mawakasan. Pero Lolo, hindi ko po alam kung kaya kong gawin ito. Natatakot po ako na baka hindi ko magampanan ang aking tungkulin. Magandang araw po sa inyong lahat mga tinigiliw kong tagapakinig. Baka naman po maaari akong humingi ng subscribe dyan o like. Mag-comment na rin po kayo kung taga saan lugar po kayo para alam ko po kung saan nakakarating yung ating video o itong story na ito. Simulan na po natin ang kwento. Naniniwala ka ba sa kasabihang hindi mo maaaring talikuran ng iyong kapalaran? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kagabay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dakila. Hindi ko tunay na pangalan. 50 anyos na ako sa kasalukuyang taon at namumuhay ng simple at payapa sa lugar ng Isabela. Mula ako sa pamilya ng mga manggagamot. Kumbagay nasa dugo namin ang pagkakaroon ng kakaibang kakayahan na sa madaling salita ay mga bertudes. Bata pa lamang ako nang sinani na ako ng aking ama na tawagin na lamang natin sa pangalang Tatay Isidro. Si tatay ay kilala sa aming lugar bilang magaling na albularyo at manunugis ng mga asubang o kahit na anumang elemento. Minana niya ang galing sa lahat mula sa aking lolo, ngunit may isang bagay na pinangangalagaan ng aming pamilya. Iyon ay ang gintong medalyon. Insan, sa iyo ata ipapamana ni Tiyo ang gintong medalyon dahil ikaw lamang ang anak niya. Uwi ka sa akin ni Dindo. Natahimik ako sa sinabi ng pinsan ko ng mga sandaling yon dahil hindi ko naman talaga naisip na magiging katulad nila tatay. Ang totoo kasi niya ay wala akong pagnanais patungkol sa panggagamot o kahit nasa gintong medalyon. Hindi ko alam insan, ayoko kasing manahin ng gintong medalyon. Hindi ako handa sa responsibilidad na nakaatang dyan. Natatakot din ako na hindi ko mapangalagaan ng maayos ang gintong medalyon. Uwi ka ako na lamang sa kanya. Natahimik si Dindo sa mga sinabi ko at tila ba hindi ito makapaniwala na ayaw kong manahin ng gintong medalyon. Ano bang sinasabi mo dyan insan? Halos lahat ng kaanak natin gustong mapasa kamay ang gintong medalyon tapos ikaw ayaw mo. Hindi makapaniwalang sambit ni Dindo sa akin. Malalim akong napabuntong hininga at sinamaan niya ako ng tingin. Bakit ba kasi? Ano ba kasing intensyon nila at gusto nilang makuha ang gintong medalyon na yon? Para magawa nila lahat ng gusto nila. Paano naman yung mga dapat isaalang-alang bilang tagapangalaga? Tanong ko kay Dindo at natahimik ito sa aking mga sinambit. Nahalata ko na tila ba gulat na gulat ito sa aking mga sinabi, pero hindi ko na lamang ipinagpatuloy ang aking sasabihin dahil tinawag na ako ni Tatay Isidro. Umuwi na rin sa kanilang bahay si Dindo. Samantalang paglapit ko naman kay Tatay Isidro, ay hindi ko akalain na narinig pala nito ang mga sinabi ko sa aking pinsan. Bakit ayaw mong pangalagaan ang gintong medalyon? Alam mo naman na ikaw lamang ang aking inaasahan na magmamana nito, lalo na't nag-iisa kitang anak. Bakit ba may agam-agam pa sa iyong isipan? Tanong sa akin ng aking ama. Napayuko ako sa kanyang katanungan at hindi agad nakapagsalita. Hindi ko alam isasagot ko sa iyo, Itay, dahil nag-aalinlangan ako na baka hindi ko magampanan ng pagiging tagapangalaga ng gintong medalyon. Natatakot rin ako sa mga nakaatang na responsibilidad at dapat isaalang-alang pag naging tagapangalaga na ako nito. Paliwanag ko na lamang sa aking ama. Natahimik naman ito at hindi na nakasagot pa. Alam ko na nasa puntong yon. Napapaisip na ito ngunit nagulat ako sa kanyang mga sinabi.
Alam mo anak, kagaya mo rin ganyan din ang nararamdaman ko noon. Natatakot ako na baka magkamali ako. Na baka hindi ako karapat-dapat bilang tagapangalaga, ngunit nung tinanggap ko ito'y napatunayan ko sa aking sarili na hindi ko dapat ibinababa ang tingin ko sa aking sarili. Kagad naman akong sumagot sa kanyang mga sinabi at ipinaliwanag na mas maayos ang aking nararamdaman. Napatango na lamang ito, tinawakan ako sa ulo. Sa tingin ko po, hindi pa ako handa para harapin ang mga responsibilidad na nakaakibat sa pagiging tagapangalaga. Ngumiti lamang sa akin si tatay. Sandali itong natahimik, ngunit nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ilang sandali ang lumipas at tumingin siya sa akin ng seryoso. Kung ganun ay hindi kita pipilitin anak, pero palagi mong tandaan, kailanman ay hindi mo matatakbuhan ang iyong kapalaran. Sa ngayon, upang mas mapangalagaan ang gintong medalyon, ilalagay ko muna ito sa sagradong lugar. At alam kong alam mo kung saan yon. Ikaw lamang ang siya makakahanap ng gintong medalyon at hihintayin ka nito hanggang sa maging handa ka na. Uwi ka sa akin ni tatay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinambit ni tatay. Pakiramdam ko'y nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ako pinilit ng aking ama. Gayunpaman ay tumatak na sa aking isipan ang kanyang sinabi na hindi mo kailanman matatakbuhan ang iyong kapalaran. Napaisip ako sa mga salitang binitiwan ni tatay na para bang may laman iyon at para bang gusto niya akong balaan. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay wala namang nangyaring masama, kaya napanatag ang aking isipan. Makalipas ang ilang buwan ay nagpaalam ako sa aking ama na tutungo sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kaagad naman na pumayag si tatay dahil sinusuportahan ako nito sa lahat ng aking pangarap sa buhay. Lalo na't iyon ang pangako niya sa aking namayapang ina. Hindi naman makapaniwala ang mga pinsan ko sa aking naging desisyon, ngunit natuwa sila dahil may isa na sa aming magkakamag-anak ang makakatungtong na Maynila at makapagtatapos ng pag-aaral. Alam mo insan, bilib rin ako sa iyo, lalo na dyan kay Tiyo, dahil sinusuportahan ka niya sa lahat ng pangarap mo sa buhay. Sa totoo lang, may kaunting inggit ako sa kagaya mo dahil para bang nasa iyo ng lahat eh. Kagaya mo kasi pangarap ko rin makatungtong sa Maynila at makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sinabi sa akin ng aking ama na walang silbi sa atin ng edukasyon, lalo na't hindi na natin kailangan pang mag-aral dahil likas na sa atin ang pagkakaroon ng matalas na pag-iisip. Ngunit wala akong magawa kundi sundin siya dahil wala rin naman akong kakayahan at lakas ng loob para sumuway sa kanya. Mahabang wika sa akin ni Dindo. Huwag kang mag-alala pinsan. Pagbalik ko ituturo ko sa iyo lahat ng kaalaman na natutunan ko. Tignan niyo rin si tatay habang wala ako. Pero ilang taon lang naman ako mawawala at babalik din naman ako kaagad. Alam mo namang hindi ko kayo matitiis eh. Pero may pinakahinihiling talaga ako pagbalik ko. Sana handa na ako bilang tagapagmana ni tatay. Tugon ko naman kay Dindo. Ngumiti lamang ito sa akin at sinabihan ako na magagawa ko ang lahat ng aking nais at lagi lamang silang nakasuporta para sa akin. Laking pasasalamat ko noon dahil kahit wala akong kaibigan, nariyan naman ng mga pinsan ko upang ako ay suportahan, lalo na ang aking ama na walang ginawa kundi ang intindihin ako. Matapos ang araw na yon, nagtungo na ako sa Maynila at nag-aral. Ilang taon na rin ako nanatili sa Maynila at sa mga taon na yun ay nangulila ako sa aking ama. Ngunit dahil sa kagustuhan ko ang lahat ng yun ay tiniis ko. Ang aking mga nararamdaman at kalaunang nakapagtapos ako ng pag-aaral. Sinubukan kong maghanap ng trabaho upang makabawi sa aking ama. Bago ako umuwi, ngunit isang balita ang nakarating sa akin na siyang dahilan kung bakit napabalik akong bigla ng aming probinsya. Hinarap ako ng aking lolo Paeng at ito ang sumundo sa akin sa bayan. Tinatanong ko ito kung ano ang nangyari, ngunit hindi nito sinasabi sa akin. Hanggang sa makauwi na lamang kami at dito ay nakita ko ang kabaong ni tatay. Pasensya ka na apo at wala akong nagawa upang maisalba ang buhay ng iyong ama. Ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya at nagtulungan kami ng iyong mga tiyo. Ngunit sadyang malakas ang mangkukulam na aswang na naglagay ng sakit sa iyong ama. Uwi ka sa akin ni Lolo Paeng. Nanginginig ang mga kamay ko ng mga panahon na yon. Binabalot ng galit ang aking puso at hindi ko alam
kung ano ang magagawa ko ng mga oras na yon. Puro pag-iyak na lamang ang aking nagawa at paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa aking ama dahil wala ako ng panahon na kailangan niya ako sa kanyang tabi. Wala akong isinagot noon kina lolo. Tahimik lamang ako habang bumubuhos ang luha sa aking mga mata at nakatitig sa katawan ng aking ama na wala ng buhay. Para ba itong natutulog ngunit kailanman ay hindi na magigising pa? Nang may libing ang aking amay, nagpasya na akong magtungo sa sagradong lugar kung saan itinago ni tatay ang gintong medalyon. Lumuhod ako noon at nagtanong ngunit wala akong nakuwang sagot. Matapos na maibuhos ang lahat ng galit at pagsisisi, ay walang pag-aalinlangan na kinuha ko ang gintong medalyon, saka yun isinuot. Dito ko naramdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Nang araw na yun ay nagpasya na akong gamitin ang gintong medalyon upang magsanay muli at magpalakas ng sa ganoon ay mahanap ko ang asubang na mangkukulam na pumaslang sa aking ama. Sa totoo lamang wala akong pakialam noon kung ano pang nakasalalay o dapat isaalang-alang. Ang tanging gusto ko lamang noon ay lumakas at mahanap ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Paghihiganti ang nasa puso ko ng mga panahon na yon. At alam ko na ngayon ay hinuhusgahan na ako ng mga nakikinig, ngunit lilinawin ko lamang. Iyon ang una kong dahilan ngunit kalaunan, unti-unti rin iyong nagbago. Matapos ng araw na yun ay walang humpay na pag-iensayo ang ginawa ko ngunit para bang hindi pa rin sapat. Kaya naman natahimik ako't napaisip na lamang sa isang sulok. Dumating naman si Lolo Paeng at nilapitan ako. Kasama nito ang pinsang kong si Dindo na kaagad na kinamusta ang aking pakiramdam. "Insan, nag-aalala na kami sa iyo. Palagi ka na lamang nandito sa bundok at nag-iensayo. Makakasama sa kalusugan mo ang hindi pagkain sa tamang oras. Huwag mo namang pabayaan ang iyong sarili dahil tiyak na nag-aalala din sa iyo si Tiyo." Sambit sa akin ni Dindo. Natahimik naman ako sa kanyang sinabi at muli ko naalala ang nangyari kay tatay at dito'y napahagulgol na lamang ako dahil sa bigat na aking dinadala sa aking dibdib. Niyakap ako ni Dindo at ni Lolo. "Hindi mo kailangang isisi sa iyo ang nangyari, apo. Hindi mo kasalanan ng mga nangyari at walang gustong maganap ang bagay na yon. Kaya sana'y alagaan mo naman ang iyong sarili dahil panigurado ako kung nandito ang iyong amay malulungkot iyon sa ginagawa mo." Sambit sa akin ni Lolo Paeng. Napabuntong hininga na lamang ako sa kanilang mga sinabi. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Lolo. Masakit para sa akin na hindi ko makasama ang aking ama sa mga huling sandali niya rito sa mundo. Bakit ba kasi hindi niyo kaagad pinarating sa akin ng mas maaga, baka sakaling minagawa pa ako upang maisalba ang buhay ni tatay? Kung alam mo lamang, insan, kung gaano namin kagustong sabihin sa iyo ang totoo, pero pinipigilan kami ni Tiyo dahil ayaw niya na mag-alala ka pa sa kalagayan niya. Biglaan ang pagkawala ni Tiyo, kaya hindi na rin namin nasabi sa iyo. Patawarin mo sana kami sa bagay na yon." Sa puntong yun ay napagtanto ko na pare-parehas kaming may dinadala sa aming puso, kaya naman nagdesisyon na ako sa araw na yon. Seryoso akong tumingin sa mga mata ni Lolo at agad na tinuruan ang aking isipan nung araw na yon. "Lolo, nais kong turuan mo ko ng mga kaalaman na nalalaman mo dahil pagbabayarin ko ang taong pumaslang kay tatay. Alam ko na hindi kayo nanalo sa kanila, pero pipilitin kong mabigyan ng hustisya ang aking ama kahit pakapalit ang aking buhay at ang aking pangarap. Sana noon pa lamang ay nakinig na ako kay tatay, hindi na sana nangyari pa ang bagay na ito." Pakiusap ko kay Lolo Paeng na ikinagulat naman ni Dindo. "Sigurado ka ba sa desisyon mo yan, insan? Baka naman nadadala ka lamang na nararamdaman at emosyon mo. Pag-isipan mo munang mabuti dahil hindi ka na pwedeng umurong kapag naumpisahan mo na." Ngumiti lamang ako at nagunat ng aking katawan. "Wala kayong dapat ipag-alala dahil desidido na akong tanggapin ang aking kapalaran bilang tagapangalaga ng gintong medalyon." May ngiti sa akin labing wika ko na ikinagulat nilang lalo. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Lolo nang makita nila ang suot kong gintong medalyon. "Akala ko'y nawala na yan dahil hindi suot ng iyong amang medalyon nang mamatay siya. Paano napasa kamay mo ang bagay na yan?" Tanong pa ni Lolo Paeng sa akin. Kaagad namang sinagot ko ang katanungan ni Lolo
at ipinaliwanag sa kanya kung ano nga ba ang aking ginawa at ginawa rin ni tatay bago bawian ng buhay. Bago ako magtungo sa Maynila, itinabi ni tatay ang gintong medalyon sa isang sagradong lugar na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Hindi ko akalain na hindi niya na pala ito sinusuot buhat ng araw na yon, kaya siguro yun din ang dahilan kung bakit binawian ng buhay si tatay. Sinabi sa akin noon ni tatay na nakapaganda na ako. Ako na mismo ang makakahanap ng gintong medalyon. At nang mailibing si tatay, nagpasya na akong kunin ito at gampanan ng pagiging tagapangalaga nito. Mahabang paliwanag ko kay lolo. Natuwa naman ito sa aking mga sinabi at agad na sinuportahan ako sa aking gugustuhan. Ganoon din ang ginawa ni Dindon na palagi pang nagbibigay sa akin noon ng pagkain upang hindi ako malipasan ng gutom habang nagsasanay kasama ni lolo. Hindi naging madali ang lahat, lalo na't habang nagsasanay ako, umuusbong naman ng panibagong problema sa aming lugar dahil lumalaganap ang pagkawala ng mga tao. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ay nakarinig ako ng katok mula sa pintuan. At nang ito'y aking silipin ay laking gulat ko dahil si Dindo yon, pero duguan ito at sugatan. Nang buksan ko ang pintuan, agad itong natumba sa aking harapan, ngunit ang mas ikinabigla ko ay bigla na lamang may palasong lumipad patungo sa amin at mabuti na lamang at nakaiwas ako kaagad kasama si Dindo. Inihiga ko sa kama si Dindo at agad na lumabas ako sa bahay. Dito nakita ko'y si Harry, ang anak ng pinuno ng mga aswang na si Gael. Hinawakan ko ito sa leeg at hinigpitan ng pagkakahawak. Iniangat ko pa ito sa lupa at tinitigan sa kanyang mga mata. Nagpupamigla si Harry sa aking pagkakahawak, ngunit masyado yung mahigpit. Dahilan upang hindi siya makalaya. Pinaslang ng pinsan mo ang aking mga kaibigan, kaya naman sinaktan ko rin siya, kaya pakawalan mo ko. Dahil ipinagtatanggol ko lamang ang aking mga kasama. Pagdadahilan pa sa akin ni Harry na hindi ko naman pinakinggan. Akala mo ba'y mauuto mo ako sa mga pinagsasasabi mo? Kilala ko ang aking pinsan at hindi niya magagawang manakit ng iba kahit pa mga aswang na kagaya nyo kung wala kayong ginagawang masama. Ngumiti ito na para bang nang iinis at dinuroan pa ako sa mukha. Pagsisisihan mo na kinanti mo ako. Kapag nalaman ng aking ama ang ginawa mo sa akin, paniguradong sisingilin ka niya sa kasalanan mo. Baka nakakalimutan mo, ang ama ko ang pumaslang sa iyong ama. Sambit pa ni Harry na mas lalong ikinagalit ng aking damdamin. Uminit ang aking ulo at buong lakas na sinuntok ito sa mukha ng paulit-ulit, dahilan para mabali ang kanyang ilong at mapasuka ito ng dugo. At talagang inamin mo pa sa akin ang kasamaan ng iyong ama. Sigurado ako na kayo rin ang pumaslang dito sa aming mga kababaryo. Tugon ko naman kay Harry. Gumagapang ito papalayo at nagmamakaawa sa akin na huwag ko siyang paslangin. Ngunit wala akong pakialam sa kanyang mga pakiusap dahil ng mga oras na yun ay nandilim na ang aking paningin nang sinabi niya at binanggit ng tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Napupuno talaga ng galit ang aking puso sa tuwing nababanggit kung sino ang pumaslang sa aking ama. At dahil anak siya ni Gael, naisipan ko rin na paslangin si Harry nang sa ganun ay maramdaman ng pinuno ng mga aswang ang sakit na aking nadarama nang mamatay ang aking ama. Walang habas na pinagsusuntok ko si Harry hanggang sa nawalan na ito ng malay, ngunit hindi pa ako ron nakontento. Itinali ko ang buntot pa ginahawak ko sa leeg ni Harry at itinali ito sa isang malaking puno. Palihim ako nagtago sa likod ng malaking puno at nang lumipas ang ilang sandali, dumating si Gael na galit ito nang makita ang nangyari sa kanyang anak. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at nang makita niya ako ay agad na sumugod ito sa akin, ngunit nakaiwas naman ako. Walang iya ka. Pinaslang mo ang aking anak. Papaslangin din kita. Nakakalimutan mo na yata ang ginawa mo sa aking ama. Hindi ba't pinaslang mo rin siya? Kaya naman ipinaramdam ko lamang din sa iyo kung ano ang nadarama ko nang malaman kong wala na si tatay. Ngayon, anong pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay at napaka-importante sa iyo? Mapang-insultong wika ko kay Gael at agad na tumakas. Hindi na nito nagawa pang sundan ako dahil mas inuna nito ang kanyang anak.
Alam ko na sa mga oras na yun ay para bang nagdeklara ako ng digmaan, ngunit wala na akong pakialam dahil masyado na silang maraming napeperwisyo, lalo na sa mga kamag-anak at kapamilya. Nang binalikan ko si Dindoy, laking pasasalamat ko dahil may hininga pa ito. Mabilis na kumuha ako ng halamang gamot at inilagay sa mga sugat na natamo ng aking pinsan. Tinawag ko na rin si Lolo ng mga sandaling yon, maging ang aking mga kapinsan at iba pang mga tiyuhin ko, upang ipaalam sa kanila na maghanda dahil alam ko na gaganti sa amin si Gael. Galit na galit ang lolo na makita ang kalagayan ni Dindo, maging ang tiyuhin ko na ama ni Dindo hindi rin makapaniwala sa nangyari sa kanyang anak. Sumusobra na sila. Pinaslang na nga nila si Isidro, pati ba naman si Dindo papaslangin pa rin nila. Wala silang awa. Tama si Dakila, hindi dapat natin palampasin ang mga ginawa nila sa pamilya natin at sa ating mga kababaryo. Tama lang ang ginawa mo, Apo, na pinaslang mo na si Hari para naman maramdaman ni Gael kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Napatango na lamang ako sa sinabi ng aking lolo at mabuti na lamang at nakaligtas si Dindo mula sa kapahamakan. Inamin sa akin ni Hari ang ginawa ng kanyang ama kay tatay. Tama ang hinala natin. Si Gael nga ang kumulam kay tatay at hindi ako papayag na iyon lamang ang igaganti ko sa kanila. Hindi sapat ang buhay ni Hari dahil marami pa silang kinuwang buhay rito sa ating mga kabaryo at sinaktan pa nila si Dindo, kaya kailangang matapos na ang kasamaan ng mga aswang na yon. Napatango naman ng mga pinsan ko maging ang mga tiyuhin ko. Sumang-ayon sila sa akin, nais na paslangin at tapusin na ang buhay ng mga kalaban. Alam kong mabigat ang aming gagawin at maraming buhay na nakasalalay, ngunit iyon lamang ang nakikita naming paraan para matapos na ang kasamaan nila Gael dito sa aming baryo. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Dindo na siyang ipinagpasalamat ko sa Diyos. Nang mga sumunod na araw ay walang naganap na paslangan sa aming baryo at pakiramdam ko'y naghahanda rin ng mga kalaban sa paglusob sa amin. Ngunit isang araw, may nakarating sa aking balita na wala na si Gael sa kanyang tirahan. Inis na inis ako ng mga panahon na yon. Pakiramdam ko'y natakasan kami ng isang kriminal. Ngunit sa araw na yun ay magsisimula pa lamang ang pinakamalaking bangungot ng aking buhay. Habang nilulunasan ko ang mga natitirang sugat na sariwa ni Dindo, nagmamadaling nagtungo sa aming bahay ang katulong ni Lolo. Ipinaalam nito sa amin ang nangyaring masama kay Lolo Paeng na siyang nakapagpatayo sa amin ni Dindo. Paano wala na si Lolo? Ano bang sinasabi mo, Aling Mildred? Takang tanong ni Dindo. Kaagad na hinata ko ang kamay ni Dindo at tinignan nito sa mga mata. Huwag ka nang magtanong pa. Magtungo na lamang tayo sa tahanan ni Lolo nang malaman natin kung ano ba talagang nangyari. Sambit ko kay Dindo at sabay kaming umalis ng aking bahay. Ipinaliwanag sa amin ni Aling Mildred na inutusan siya ni Lolo na mamili ng pagkain sa bayan. Ngunit nang siya ay bumalik ay nakahandusay na sa lapag at naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Gulong-gulo rin ang mga gamit na halatan ng laban si Lolo. Lahat kami hindi makapaniwala sa biglaang pagpanaw ng aming Lolo Pael at base sa mga natamo nitong sugat sa katawan, aswang ang pumaslang sa kanya. Mas lalong nabalot ng galit ang aking puso ng mga panahon na yon dahil para bang wala akong kayang gawin upang maisalba ang aking mga mahal sa buhay. Bumalik ang takot sa aking puso na baka hindi ako magtagumpay sa aking plano at pagiging tagapangalaga ng gintong medalyon. Binabagabag ang aking isipan sa mga nangyayari at halos hindi na ako makatulog ng maayos tuwing gabi. Hanggang isang gabi habang mahimbing na natutulog ay bigla na lamang nagpakita sa aking panaginip si Tatay Isidro. Niyakap ako nito ng napakahigpit at hinalikan sa noo. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong nasimulan. Masaya ako na sa wakas ay tinanggap mo na ang pagiging tagapangalaga ng gintong medalyon. Palagi mong tatandaan, anumang pagsubok ang dumaan sa iyong buhay ay huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lamang sa kakayahan ng Diyos. Tiyak kong hindi ka niya pababayaan. Nawala man ako na maaga sa tabi mo, ngunit palagi kitang sinusubaybayan at ginagabayan mula sa itaas. Paliwanag ni Tatay Isidro sa akin, ngunit matapos niyang sabihin ng mga katagang yon, ay bigla na lamang ito naglaho na para bambula
at nagising naman ako dahil sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng aking silid. Napabangon ako sa higaan at napagtanto ko na tanghaling tapat na pala. Tumayo ako at nag-asikaso. Nailibing na rin si Lolo ng mga panahon na yun pero naisipan ko na dalawin sila sa sementeryo at isinama ko si Dindo. Sa pagmamadali ay naiwan ko ang gintong medalyon sa ilalim ng aking unan. Napansin ko na lamang na makarating na kami sa sementeryo. Hindi mo yata suot ang gintong medalyon ngayon, Insan. Pero sa bagay, sandali lang naman tayo sa sementeryo, hindi ba? At malamang wala naman sigurong aatake dito sa atin na aswang. Sambit pa ni Dindo. Napakamot naman ako sa aking ulo at seryosong tumingin sa kanya. Naiwan ko kasi sa bahay ang gintong medalyon kanina. Nagmamadali kasi ako. Dumalaw kasi si tatay sa panaginip ko kaya naisipan ko na magpunta rito sa sementeryo para mag-alay ng dasal sa kanila ni Lolo. Paliwanag ko naman kay Dindo. Sinindihan ko kagad ang dala kong kandila at inilapag ang mga bulaklak na aking binili saka kami nagdasal ng aking kapinsan. Matapos ay agad ring nagpasya kaming umuwi na dahil marami pa kaming gagawin sa araw na yon. Pero habang naglalakad papunta sa sakayang nadaanan namin ang isang bakanting lugar. Habang naglalakad palayo ron ay napansin namin na para bang may umaaligid sa amin. Kaya naman binulungan ko si Dindo na bilisan ang kanyang paglalakad at magmasid sa paligid. Tumango naman ito dahil maging siya pala napansin rin na tila ba may kakaiba. Ilang sandali ang lumipas ay bigla na lamang may sumugod sa amin na isang aswang. Ako ang pinuntirya nito ngunit mabilis na hinampas ng kahoy ni Dindo ang nilalang kaya binitiwan ako nito. Nagmadali kaming maglakad na magpinsan ngunit hindi napansin ni Dindo ang malaking bato kaya natapilok ito dahilan upang magkaroon ito ng pilay sa paa. Nilapitan ko si Dindo at akmang tutulungan nito ngunit bigla na lamang siyang sinunggaban ng isang malaking aso na aswang. Kinuha ko ang bato at inihampas sa likuran ng nilalang ngunit tila ba wala itong pakiramdam at hindi man lamang siya tinablan. Wala kaming kadaladalang kahit na anong armas ng mga panahon na yon dahil hindi naman namin nakalaing susugurin kami. Umalis ka na, Insan. Iwanan mo na ako. Wala akong pakialam kahit magbuwis pa ako ng buhay. Ipaalam mo na lamang ako sa ating mga kaanak na mahal ko sila. Mahal na mahal ko kayo. Uwi ka ni Dindo sa akin ngunit mariin akong umiiling. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita pwedeng iwanan dito na ganyan ang kalagayan mo. Isa pa'y papaslangin ko ang nilalang na yan sa abot ng aking makakaya. Maligtas ka lang. Tugon ko naman kay Dindo. Mabilis ako nag-usal ng orasyon ngunit huli na ang lahat dahil bigla na lamang dinukot ng nilalang ang puso ng aking pinsan sa aking harapan mismo. Natulala ako ng mga sandaling yon at hindi nakapag-isip. Napayuko ako tinintay na lamang na sumugod ang nilalang ngunit laking gulat ko dahil walang nangyari sa akin. Nang itaas ko ang aking paningin, nakita ko ang aking tiyuhin na yakap-yakap ang anak niyang wala ng buhay. Napaslang na nito ang nilalang. Labis akong humingi ng pasensya sa aking tiyo ngunit mariing sinabi nito na wala akong kasalanan sa mga nangyari. Sinabi rin nito na sinundan niya kami ng aking pinsan ngunit napalaban ito sa iba pang aswang kaya nahuli ito ng dating. Sunod-sunod ang pagkamatay ng aming mga kamag-anak at iisa lamang ang gumagawa noon. Walang iba kundi si Gael na nagtatago. Gayon pa man ay ginawa ko ang lahat upang matukoy kung saan nagtatago ang asubang na yon hanggang sa nalaman ko nga ang kanyang kuta. Kagad na nagtipon-tipon kaming magkakamag-anak at sumama na rin sa amin ang iba pa naming kababaryo na mayroong kaalaman sa pakikipaglaban. Sinabi ng mga ito na handa silang tumulong upang matapos na ang kasamaan ni Gael. Labis ang pasasalamat ko sa mga ito dahil hindi nila ako iniwanan. Nang matipon na namin ang lahat ng handang lumaban, kagad na sinambit ko sa kanila ang aking plano at sinuportahan naman nila. Naglakbay kami patungo sa pinagtataguan ni Gael. Wala itong kaalam-alam na natukoy ko na ang kanyang kinaroroonan. Pagdating sa mismong lugar ay nanlaki ang mga mata ni Gael nang makita ang aming pagdating. Agad niyang pinasunod ang mga natitira niyang kasamahan sa amin, ngunit sapat na ang aming bilang laban sa kanyang mga kasama, samantalang ako naman ay hinarap ko naman si Gael. Sa tingin mo ba'y mananay ka laban sa akin?
Kung ang ama mo ay napaslang ko na, ano pa kaya kung ikaw lamang na anak niya? Sambit ni Gael sa akin. Tinawanan ko lamang ito at agad na sinunggaban ng malakas na suntok, ngunit dumaplis lamang iyon sa kanyang braso. Masyado kang mayabang. Hintayin mo ang aking gagawin nang makita mo ang hinahanap mo. Oot napaslang mo nga si tatay. Pero wala siyang suot na medalyon ng mga panahon na yon. Kaya sabihin na lamang natin na para bang pinaslang mo lamang ang isang ordinaryong tao. Pero ako, suot ko ang medalyon kahit kailanman, ay hindi mo ako matatalo. Sa laban na ito, ang lugar na ito na pinagtataguan mo ang iyong magiging libingan. Galit na tugon ko kay Gael. Wala na akong sinayang na oras patagad na sinuntok ito ng napakalakas sa sikmura. Sa tindi ng aking pagkakasuntok ay tumalsik si Gael sa malaking puno. Ngunit kaagad ko itong nilapitan at hinataw ng paulit-ulit ng buntot pagi. Kahit paduguan na, sugatan, hindi pa rin ito nagpapatalo. Tumayo ito't nagawa pa niya akong sugatan, ngunit kaagad akong bumawi at sinaksak ito sa likuran. Hindi tumagos ang aking punyal dahil kaagad niya yung nabunot at naagaw sa akin. Sa aming dalaway walang nais na magpatalo. Paulit-ulit ang aming kilos at paulit-ulit rin ako nag-uusal ng orasyon na kahit papaano nakatulong para manghina si Gael. Ilang sandali ang lumipas ay naagaw na sa akin ni Gael ang buntot ng pagi at tinamaan naman ako sa likuran. Napahiga ako at akmang sasaksakin niya ako ng punyal nang bigla ako niyakap ni Tio at nagbuwis ito ng buhay para sa akin. Bago siya binawian ng buhay ay sinabi niya sa akin na gawin ko ang aking makakaya upang matigil na ang paslangan sa aming baryo. Nangako naman ako't pinikit ang kanyang mga mata. Sobrang nilamon na ng galit ang aking puso. Wala na akong pakialam kahit paulit-ulit akong sinasaksak ni Gael sa ibang parte ng aking katawan. Naalala ko ang orasyon na itinuro sa akin ni tatay. Inusal ko yun at unti-unting naghilom ang lahat ng sugat ng aking katawan at umilaw ang gintong medalyon. Napatras si Gael sa aking ginawa. Hindi ito makapaniwala. Walang pag-aalinlangan na sinugod ko si Gael at sinuntok ko ito sa tiyan. Sa lakas ng aking ginawa ay tumagos ang aking kamay sa kanyang likuran, dahilan para mapahiga ito sa lupa at mapasukan ng dugo. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Gael, ngunit hindi ko hinayaan na hanggang gano'n na lamang ang kanyang maranasan. Itinali ko ang nilalang sa malaking puno at tinulungan ng aking mga kasama na paslangin ng mga natitirang aswang. Nang maubos namin ang mga kasamahan ni Gael, kaagad na tinawag ko ang aking mga kasama at sinabi sa kanilang na ilagay nila sa kanilang mga kamay ang buhay ni Gael. Sa totoo lamang alam ko na mali ang aking ginawa, pero ano nga ba ang aking gagawin? Nilamon na ng galit ang aking puso at marami ng kasalanan sa akin ng pamilya ni Gael. Kaya naman wala na akong ibang naisip kundi ang mawala siya sa aming landas upang wala nang makaranas pa ng sakit na aking nararamdaman. Sa tindi ng galit ng aking mga kababaryo ay binuhos nila ang kanilang natitirang lakas kay Gael at pinaslang ito ng walang awa. Hindi ko na ilalad pa kung gaano kalala ang ginawa nila kay Gael dahil masyadong karumal-dumal ang sinapit nito sa kamay ng aking mga kabaryo. Ang tanging masasabi ko lamang ay hindi mo na nanaisin pa na makita ang itsura nito dahil talaga namang nakakadiri. Matapos na maubos ang mga kaaway ay agad na sinunog namin ang kuta ng mga ito at umalis na nga sa lugar na yon. Walang ibang nakakaalam ng mga nangyari dahil pinanatili naming sikreto ang bagay. Kalaunan, nakalimutan na rin ng mga tao ang mga nangyari at nagsimula ng bagong buhay. Opo, sikreto po ang nangyari pero ibinahagi ko na ang lahat ng ito dahil nais kong magkaroon kayo ng aral sa buhay at may matutunan kayo sa mga nangyari sa akin habang kapiling pa ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Mahalin ninyo sila. Huwag na huwag niyong iiwanan dahil lahat ng ating desisyon ay maaaring tama at maaari ding mali. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po. Yon, bago po kayo makinig ng ibang mga stories, baka pwede pong pasubscribe naman dyan. Marami pa po tayong susunod na mga kwento rito kaya mag-abang-abang lamang po tayo. Yan lamang po. Maraming salamat pa rin po sa inyong lahat.